Ko ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Shoutout po sa lahat nag-subscribe sa akin, marami po salamat sa inyo. Shoutout sa iyo Wilson Torralba. Kabanata 135. Problema sa pera. Ako bahala. Sa loob ng conference room, sa sandaling ibato ni Cyrus ang folder sa mukha ng middle-aged na lalaki, ang lahat ay natuliro, ang nagulat na mga ekspresyon ay bakas sa kanilang mga mukha. Hindi nila inasahan na maging ganito katapang si Cyrus, may lakas ng loob na magbato ng kung ano sa kanilang mga mukha. Wala nang pasensya ngayon si Margot. Sa wakas ay naintindihan na niya na narito lang si Cyrus para magsanhi ng gulo at ang paglitaw niya ay pinalala lang. Ang lahat para kay Margot. Pagkatapos kumalma ng middle-aged na lalaki, lumingon siya at pasigaw na pinagalitan si Cyrus, ang lakas naman ng loob ng batang tulad mo na magbato. Sakin, hindi ba't masaya kang tumatatawa kanina lang? Bakit hindi ka magpatuloy? Nanlisik ang mga mata ni Cyrus at malamig iyon na sinabi sa middle-aged na lalaki. Ikaw. Ang lalaki ay nanginginig na sa galit ngayon at sumigaw ng malakas, Margot, inutusan mo ang batang ito na pahiyain ako, ano? Noong una ay may plano ako na bigyan ka ng pagkakataon para sa ama mo pero ngayon ay nangyari ka. Hindi na ako mag-aaksaya pa ng oras ko sa'yo. Withdraw ko ang lahat ng shares ko ngayong araw. Tama, gagawin din namin yun. Bahala ka na. Ang ibang mga shareholders sa conference room ay tumayo rin at sumigaw kay Margot. Mr. White, wag. Ka naman sana magalit. Hindi ko talaga alam kung bakit ginawa sa'yo ito ni Cyrus. Uutusan ko siyang humingi sa'yo ng tawad ngayon. Mismo, sagot ni Margot nang may lubos na nababalisang ekspresyon. Pagkatapos ay lumingon upang sumigaw kay Cyrus, Cyrus, anong ginagawa mo? Lang dyan. Hindi ka ba hihingi ng tawad kay Mr. White? Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Sabi ni Cyrus nang may seryosong mukha. Ikaw, walang masabi si Margot sa matapang na sagot ni Cyrus. Hindi niya maintindihan kung bakit kumikilos ng ganito si Cyrus. Hindi ka hihingi ng tawad, ano? Sige, i-withdraw ko na agad ang lahat ng shares ko. Kung hindi ko makikita ang pera ko pagtapos ng araw na to, magkita na lang tayo sa korte. Ang pinakamalalang mangyayari, dalawa tayong babagsak. Wala akong pakialam, dami ng pera na yun ay wala lang naman. Para sa akin, malakas na babala ng middle-aged na lalaki. Mr. White, nagsimula si Margot na subukang ayusin ang sitwasyon, ngunit biglang umabot si Cyrus at hinawakan si Margot pagkatapos ay sinabi ng malamig, dahil gusto ng mga taong to na i-withdraw ang shares nila, hayaan mo sila. Sa tingin mo ba ay ganoon lang yun kadali, Cyrus? Sabihin mo sa akin saan ko kukuhain ang pera pambayad sa kanila. Kung wala akong pera, idedeklara ng korte na bankrupt na ang company ko. Alam mo ba yon? Lumingon si Margot upang sumigaw kay Cyrus. Kaya kung ayusin ang anumang problema para sa'yo basta't pera ang usapan. Sabi ni Cyrus. Cyrus, pwede bang tumigil ka sa kalokohan mo? Alam mo ba kung gaano kong pinaghirapan ang company na to? Ngayon ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon ay mawawala dahil sa padalos-dalos mong ginagawa. Ano ba ang sinusubukan mong gawin? Umalis ka na rito ngayon mismo. Si Margot ay ganap nang nawala ng pasensya at sumigaw kay Cyrus sa galit. Sinabi ko naman sa'yo, tutulungan kita sa anumang problema sa pera. Dahil gusto ng mga taong to na i-withdraw ang kanilang shares, edi, hayaan mo lang sila na i-withdraw ang shares nila. Sabi ni Cyrus nang may seryosong ekspresyon. Sa sandaling ito, hindi pa nakukuha ni Cyrus ang kanyang marriage certificate kasama si Margot kaya hindi niya masabi ang tunay niyang pagkatao. Sa sandaling maging official ang kasal nila ni Margot, pwede nang maglabas si Cyrus ng malaking pera para tulungan ang company ni Margot. Tutulungan mo ako sa anumang problema sa pera. Naiinis na tumingin si Margot kay Cyrus. Alam mo ba kung gaano kalaki ang kailangan kong bayaran kung i-withdraw ng lahat ng to ang kanilang shares? Hindi ko alam, umiling si Cyrus. Kailangan ko ng 20 milyong dolyar. Makakakuha ka ba ng ganitong pera? Sabihin mo sa akin, kaya mo ba magkaroon ng ganoong pera? Tinuro ni Margot si Cyrus at malamig na nagtanong. Kaya ko, nag-alinlangan si Cyrus at sinabi. Sabihin mo sa akin paano mo yun makukuha?
Plano mo bang magtrabaho bilang isang waiter sa isang bar hanggang sa makakuha ka ng 20 milyon o plano mong magpulot ng mga bote sa school hanggang sa makakuha ka ng 20 milyon? Si Margo ay emosyonal na ngayon kaya nagsalita siya nang hindi iniisip ang mararamdaman ni Cyrus. Kahahan nang marinig ng lahat ang sinabi ni Margo at nagsimula silang magtawanan. Walang sino man ang nag-akala na ang fiancé ni Margo ay hindi lamang isang mahirap na nagpupulot ng bote, ngunit isa ring waiter sa isang bar. Isang waiter na sinabi na kaya niyang magbayad ng 20 million worth of investment, katawa-tawa. Cyrus, wag mo na pahiyain ang sarili mo rito. Umalis ka na kung di ay tatawagan ko ang security. Tila kumalma si Margo sa sandaling marinig niya ang lahat na pinagtawanan si Cyrus para sa Cornelia at pinalaan niya sa huling pagkakataon si Cyrus habang nakaupo sa kanyang upuan. Tumitig lamang si Cyrus kay Margo nang hindi nagsasalita. Ano pang tinatayo mo dyan? Hindi mo ba ako naririnig? Malakas na sigaw ni Margo noong nakita niyang hindi gumagalaw si Cyrus. Isa lamang ang iniisip ni Cyrus at iyon ay ang papuntahin doon si Jonathan upang magpadala ng 20 milyong pera para masampal niya ang lahat ng tao roon na pera sa mukha. Gayunpaman, alam ni Cyrus na hindi niya iyon pwedeng gawin dahil hindi pa sila kasal ni Margo. Ang papuntahin doon si Jonathan ngayon ay katumbas ng pagpapalantad ng tunay na pagkatao ni Cyrus. Kaya kitang tulungan na hanapin ang investor na ta. Ang taong yun ay magpapasok ng malaking pera sa company mo, pera na hindi lang sapat para bayaran sila pero hahayaan pa ang company mo na magpatuloy sa normal operations mo. Tumingin si Cyrus kay Margo at mahinang sinabi. Kaya mo akong tulungan na maghanap ng isang investor. Napailing si Margo pagkatapos ay sinabi ng may ngiwi, Cyrus, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo akong ginagawang katawa-tawa rito, okay, paano mo ako tutulungan na maghanap ng isang investor? Sino ka ba? Kaya kung tawagin ang taong yun ngayon mismo. Sabi ni Cyrus. Ngayon mismo, hindi mapigilan ni Margo na mabigla sa pangako ni Cyrus at tumingin kay Cyrus ng may nagtatakang ekspresyon. Sa ngayon, nararamdaman ni Margo na hindi siya binibiro ni Cyrus, mukhang nagsasalita si Cyrus ng buong tapat. Oo. Kaya kung papuntahin ang taong iyon rito at mag-invest sa company mo ngayon mismo, at ang pera na i-invest niya ay higit pa sa gustong ipasok ni James, sabi ni Cyrus kay Margo sa isang matigas na tono. Cyrus, umabot na ang lahat sa ganitong punto, wag mo akong binibiro, okay? Sa ibang lugar ka na lang makialam. Umangat ang kamay ni Margo at hinimas ang kanyang ulo, pinapagalitan si Cyrus ng may walang magawang ekspresyon. Hindi kita binibiro. Margo, paano kung hayaan mo ang batang to na gawin ang sinasabi niya? Gusto kong makita kung talagang makakahanap siya ng taong mag-i-invest sa company mo ngayong araw. Kung na magagawa niya yun, iisipin din namin na wag mag-withdraw ng shares namin. Biglang binuksan ng middle-aged na lalaki ang kanyang bibig at nagsuhestyon. Sa tingin mo ba talaga ay pwede mong sabihin na i-withdraw mo ang shares mo tapos magbabago ang isip mo kapag gusto mo? Naiinis na tumingin si Cyrus sa middle-aged na lalaki. At sinabi sa isang kakaiba at nangingibabaw na tono. Ang lahat ng narito na nagsabi na i-withdraw ang kanilang shares ay dapat nang umalis sa company na to ngayong araw. Pakiramdam ni Cyrus na kung hindi i-withdraw ng mga taong ito ang kanilang shares ngayong araw, mananatili silang potential na manggugulo sa susunod, kaya mas maganda na hayaan niya si Jonathan na pumunta roon at bilhin ang shares sa kanila at hayaan si Margo na pangasiwaan ang company ng mag-isa. May pera naman si Cyrus na gawin yun, kahit 200 million pa iyon, wala lang iyon para sa kanya. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi mapigilan ng lahat na mabigla. Walang sino man ang nag-akala na gugustuhin ni Cyrus na paalisan ang lahat ng kasalukuyang shareholders sa company. Bata, tumigil ka sa pagyayabang. Ituloy natin ang usapan na kapag talagang nakahanap ka na ng isang investor. Malamig na sigaw ng middle-aged na lalaki kay Cyrus. Tatawag na ako ngayon mismo. Sumulyap si Cyrus kay Margo pagkatapos ay tumalikod ng dala-dala ang kanyang cellphone at lumabas ng conference room. Tumingin si Margo kay Cyrus, ang kanyang ekspresyon ay nagtataka. Sa puntong ito, hindi alam ni Margo kung si Cyrus ba ay nagbibiro o hindi. Kabanata 136. May tatawagan ako. Dahil hindi pa pwedeng sabihin ni Cyrus ang tunay niyang pagkatao, may plano siyang maghanap ng lugar kung saan pwede niyang makasama si Jonathan at
Papuntahin siya roon para mapangalagaan niya ang sitwasyon. Gayunpaman, bago pa man makalabas si Cyrus ng conference room, isang binatang nakaputi ang pumasok doon. Tumingin si Cyrus sa binata at nakita na ang binata na ito ay walang iba kundi ang mayaman na lalaking si James na umamin kay Margot sa bar kagabi. Mr. White, Mr. White. Nang mapansin ang mayaman na lalaki, dali-daling tumayo ang lahat na para bang nag-apoy ang kanilang mga upuan at magalang itong binati. Ang paraan ng pag-react nila sa pagdating ni James ay para bang inaasahan na nila iyon. Pinahalata na ang mga taong ito ay kasabwat ni James sa lahat ng nangyayari ngayong araw hanggang sa puntong ito. Kung di, dapat ay magugulat sila. Margot, anong nangyayari? Oh, may party ba rito ngayong araw? Ang daming tao rito, bakit kaya? Lumapit si James kay Margot at kinausap siya ng nakangisi, Mr. White, tumigil ka sa pagpapanggap. Alam ko. Ang lahat ng nangyayari, kalmadong sagot ni Margot. Pagpapanggap. Kailan ako nagpapanggap? Lako ang nasa likod ng lahat ng ito, tama ba? Halata namang alam mo na wala akong pera na bayaran ang lahat ng shareholders na to kaya ginamit mo sila para balaan ako. Inutusan mo sila na i-withdraw ang kanilang shares noong mga nakaraang araw tapos nagpakita ka na parang isang bayani, nangangakong mag-i-invest sa company ko. Gayunpaman, dahil tinanggihan kita kagabi, inalis mo ang investment mo sa company ko, at ngayon, ang mga taong ito ay nagsasanhi ng gulo sa conference room ko sa ilalim ng kautusan mo. Sinusubukan mo talaga akong mapilitan para lang sagutin kita, ano? Tumingon si Margot at tumingin ng masama kay James, inaakusahan siya. Hehe, nang makita na alam na ni Margot ang lahat, tumigil si James sa pagpapanggap at sinabi ng may natutuwang ngisi, Margot, hindi ko inasahan na ganito ka pala katalino. Tama ka, kagagawan ko nga ang lahat ng ito pero may dahilan ako. Ano ang dahilan mo? Hindi mapigilan ni Margot na mapait ng umisi. Ang dami kong dinaan ng paghihirap para lang sagutin mo ako. Kung makikipaghiwalay ka sa fiancé mo at manggang ako na sasagutin ako, hindi ba't iba ang mangyayari ngayong araw? Sabi ni James kay Margot, nakangisi pa rin. Tumingin si Margot kay James nang hindi nagsasalita. Dahil nalantad na rin naman ako, sasabihin ko rin sa'yo ngayon. May dalawa kang pagpipilian. Ang una ay sagutin mo ako at mag-i-invest ako sa company mo. Ang ikalawa ay magpatuloy kayo ng fiancé mo, ngunit ang lahat ng shareholders sa company mo ay i-withdraw ang kanilang shares at kailangan mong magbayad ng malaking pera. Mag-isip ka ng mabuti, marahan na umupo si James sa upuan sa dulo ng conference table at marahang nagpaliwanag kay Margot. Nakakatakot kung paano niyang kaya natapak-tapakan ang pangarap ng iba para lang sa sarili niyang kasiyahan. James, sumuko ka na. Hindi ko sasagutin ang taong tulad mo. Ang sama-sama mo, sigaw ni Margot nang may naluluhang mga mata. Hindi ko inasahan na magiging ganito kakatapat siya fiancé mo. Sige, kung ganun, asahan mo nang mababankrupt ang company mo. Walang emosyon. Nasabi ni James at nagpatuloy, hindi ko alam kung nasaan ang basura mong fiancé. Hindi man lang siya tumulong na ayusin ang problema na hinaharap mo. Sa lahat ng pwede mong maging partner sa mundo, pinili mo ang taong ayaw ka man lang tulungan. Sa tingin mo ba ay mapapasaya ka sa hinaharap? Mr. White, hindi mo siguro alam ito pero ang fiancé ni Margot ay nakatayo sa likod mo ngayon mismo. Ang middle-aged na lalaki ay pinapahiya si Margot kanina ay nakangiting nagsalita. Si James ay bahagyang nabigla noong marinig niya iyon, pagkatapos ay napalingon siya at tumingin kay Cyrus at sinabi ng may nagtatakang ekspresyon. Ang taong ito ay ang fiancé ni Margot. Oo, yang batang yan. Sinabi rin ng batang yan na kaya niyang hanapan si Margot ng bagong investors. Sabi ng middle-aged na lalaki. Tumingin ng sandali si James kay Cyrus na tuliro. Pagkatapos nagsimula siyang tumawa, hinahawakan ang kanyang tiyan. Habang tumatawa, tinuro niya si Cyrus habang naghihingalo, hindi ba't ikaw yung waiter sa bar kagabi? Paano ka naging fiancé ni Margot? Ang trabaho ko ba bilang isang waiter ay may kinalaman kung fiancé ba ako ni Margot o hindi? Sagot ni Cyrus. Hindi. Hindi naman. Palakas ng palakas ang tawa ni James at mas nakakairita na ngayon. Walang magawang pinanood ni Margot si James sa sobrang hiya ay gusto na lamang niyang magtago sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, dahil umabot na ang lahat,
Sa ganito, hindi niya naramdaman ang pangangailangan na ipaliwanag ang kanyang sarili at ang kanyang contract marriage kasama si Cyrus, kaya nanatili siyang tahimik lamang. Kumalma si James pagkatapos tumawa ng matagal, pagkatapos ay tumingin siya kay Cyrus at sinabi, "Isang waiter ka lang naman. Anong klase ng investor ang mahahanap mo? At Margo, paano mo nakita ang walang kwentang fiancé na to? Hindi ako makapaniwala na engaged ka sa isang waiter sa isang bar." Tawang-tawa ako. Anong nakakatawa? Ang pagpili ko kung sino ang fiancé ko ay karapatan ko. May kinalaman ba sa'yo yun? Naiirita na si Margo sa pangungutya ni James at hindi na iyon matiis pa. Tumayo siya at sinimulang depensahan ang kanyang sarili. Hindi ko lang naisip na nararapat sa'yo ang waiter na to, ayon lang. Mas pinipili ni Margo ako, isang waiter, kaysa sa'yo. Hindi mo ba naisip na ikaw pala ang problema? Biglang sabi ni Cyrus kay James. Lumingon si James at tumingin ng masama kay Cyrus, pagkatapos ay nanggigil at sinabi, "Whatever. Wala ako sa mood na makipaglokohan sa inyo ngayon. Margo, ano na? Magpapatuloy ka ba kasama ang mahirap na lalaki na to at hintayin na mabankrupt ang company mo o sasama ka sa king?" Nag-alinlangan si Margo ng sandali. Pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin kay Cyrus. Kahit na alam niya na ang tsansa ni Cyrus na makahanap ng investors ay maliit, mayroon pa rin siyang pag-asa. Paano kung may mangyaring himala? Ihanda mo na ang share withdrawal contracts para sa mga taong to, may tatawagan lang ako. Sabi ni Cyrus kay Margo. Cyrus, matutulungan mo ba talaga si Margo na maghanap ng investora? Kung hindi, huwag kang masyadong magyabang. Kapag napirmahan na ang mga kontrata, hindi magagawa ni Margo ang bayaran sila at hindi maganda ang mangyayari sa kanya. Paano mo akuin ang responsibilidad sa sitwasyon na yon? Kinakabahan na sabi ni Monica kay Cyrus. Tumingin si Cyrus kay Monica nang hindi nagsasalita, pagkatapos ay kinuha ang kanyang phone mula sa kanyang bulsa at lumabas ng conference room. Pagkatapos makita ng lahat na umalis si Cyrus ng kwarto, isang bakas ng pagkalito ang makikita sa kanilang mga mata. Kahit katawa-tawa ang kanyang mga pangako, gusto rin nilang makita kung talagang matutulungan ni Cyrus si Margo na maghanap ng investors. Kuminga ng malalim si Margo at mahinang sinabi kay Monica. Monica, sabihin mo sa secretary ko na ihanda ang mga kontrata. Margo, hahayaan mo talaga ang mga taong ito na ibalik ang stocks nila. Kung hindi makahanap si Cyrus ng isang investors, magiging malaking gulo ito. Sinubukan ni Monica na balaan si Margo mula sa paggawa ng ganoong desisyon. Oo nga, Margo, talagang mas pipiliin mo na mabankrupt ang company mo kaysa makasama ako. Tumayo si James at sumigaw kay Margo nang may kaparehong ekspresyon kay Monica. Noong marinig ni Margo ang huling hirit ni James, tumingin siya kay James at sinabi ng walang anumang emosyon sa kanyang mukha, "James," sinabi ko naman sa'yo. Kahit mamatay pa ako, hinding-hindi ako sasama sa isang tulad mo. Ikaw. Tumingin si James kay Margo nang may nagtatakang ekspresyon. Hindi niya maintindihan kung ano ang nakita ni Margo sa mahirap na taon na. Iyon, at kung bakit pilit ni Margo na manatiling tapat kay Cyrus kaysa ang piliin siya. Monica, ihanda mo na ang mga kontrata. Alam ni Margo na kung hindi niya ibabalik ang shares ng shareholders sa araw na yun, tiyak na hindi siya titigilan ng mga iyon tungkol sa pera. Kaya kung makakahanap man si Cyrus ng investors sa huli, tiyak na kailangan pa rin niya i-refund ang shares nila Balang araw. Nang makita kung paano siya pagtulungan ng mga iyon sa sarili niyang kumpanya, ipinatatag lamang si Margo ngayong nalaman yan. Hindi magandang panatilihin ang mga taong iyon sa kumpanya. Para naman sa perang utang niya, malamang ay mas maganda kung makakahanap nga si Cyrus ng isang investor, kung hindi, siya na ang baalang maghanap ng ibang paraan. Kabanata 137. Gusto mong i-cancel ang engagement natin. Nang makaalis si Cyrus sa conference room, naglakad siya patungo sa isang sulok ng pasilyo kung saan hindi siya maiistorbo ng kahit sino. Sumunod, tinawagan niya si Jonathan. Ring. Pagkatapos ng ilang rings, sumagot si Jonathan. Mr. De La Cruz, paano kita matutulungan sa araw na ito? Magalang na tanong ni Jonathan. Kailangan ko ang tulong mo para makapag-invest ako sa isang kumpanya ngayon. Maghanda ka ng $100 million para sa investment ko. Walang problema, pakisabi sa akin ang pangalan ng kumpanya.
Ako na ang baalang magpaasikaso niyan. Agad na tumugon si Jonathan ng walang antala. Hindi ito pwedeng malaman ng iba maliban sa iyo. Personal mong asikasuhin ang bagay na ito. Kailangan rin kitang pumunta sa Eli Anto Cosmetics Limited agad-agad. Si Margo, ang fiancé ko, ang may-ari ng kumpanyang ito. Nag-aalala akong pagsuspetsahan niya ang pagkatao ko kapag nalaman niyang ako ang nasa likod ng lahat. Kaya ikaw na ang personal na pumunta para pag-usapan ang detalye ng investment. Mabilis na paliwanag ni Cyrus. Pero, tila ba nagulantang si Jonathan sa pakiusap ni Cyrus at may pag-aalangan sa kanyang boses mula sa kabilang linya. May problema ba? Pagtatanong ni Cyrus. Mr. De La Cruz, nasa isang business trip ako sa labas ng bansa ngayon. Makakabalik ako bukas ng umaga kung mamadaliin ko. Bakit hindi na lang kami bukas mag-uusap ng fiancé mo? Sugestyon ni Jonathan habang humihingi ng tawad ang tono ng kanyang boses. Nasa ibang bansa ka ngayon. Nagulantang si Cyrus sa pahayag ni Jonathan. Kabababa ko lang ng eroplano. Kung talagang nagmamadali ka, pwede ko namang pagsabihan ang finance department na ilipat agad ang pera sa fiancé mo. Pag-uusapan na lang namin ang mga detalye ng investment sa susunod. Hindi pwede. Kung magbibigay ka ng malaking investment bago mo siya makilala, siguradong magsususpecha si Margo sa koneksyon nating dalawa. Kapag nalaman ni Margo na isa talaga akong mayamang binata, imposibleng magkaroon ako ng tsansa na makuha ang mamanahin ko. Sambit ni Cyrus habang naguguluhan. Mr. De La Cruz, isa kang mabusisi at maingat na lalaki. Kung iyan ang kaso, babalik na agad ako dyan ngayon. Makakarating ako sa lungsod ng Santa Cruz bukas ng umaga. Hindi kinalimutan ni Jonathan na magbigay ng papuri kay Cyrus. Nang marinig ang suhestyon ni Jonathan, hindi mapigilan ni Cyrus na lingunin ang direksyon ng conference room. Inihintay na siya ng lahat ngayon. Dalawa lamang ang mangyayari, tutuyin siya para sa kanyang pagkabigo o kaya magyayabang siya ng kanyang tagumpay. Kapag sinabi niyang darating pa si Jonathan sa susunod na araw, siguradong hindi nila papakawalan ang bagay na ito. Subalit kung magpapadala si Jonathan ng $100 million sa kumpanya ni Margo kahit hindi niya pa ito nakikita kahit kailan, magsususpecha ang kahit sinong tanga na may nangyayaring kakaiba. Hindi ka ba talaga makakauwi ngayon? Mababa ang boses ni Cyrus nang magtanong siya. Mr. De La Cruz, nasa ibang bansa ako ngayon. Kahit magpabook agad ako ng tiket ngayon, bukas pa ako ng umaga darating. Marahang paliwanag ni Jonathan. Sige. Pumunta ka na lang bukas ng umaga. Ipapaliwanag ko na lang ang sitwasyon sa fiancé ko. Wala nang magawa si Cyrus sa puntong ito. Okay, tugon ni Jonathan na tila ba humihingi ng tawad. Sumunod, ibinaba niya na ang tawag. Hindi ako makapaniwalang ngayon pa talaga si Jonathan na wala. 20. Nang may baba ang tawag, napamura si Cyrus habang naiirita ang ekspresyon sa kanyang mukha. Kung nangyari ito sa ibang pagkakataon, mauunawaan naman ni Cyrus at mapapatawad niya ang pagkawala ni Jonathan, pero ngayon, hinihintay ng mga shareholders ng Margo pati na rin ni Jamnes kung makakahanap ba siya ng investor. Ngayon, siguradong pagtatawanan siya ng mga ito sa conference room. Kapag sinabi niyang sa susunod na araw pa darating ang investor, isipin nilang naghahanap lang siya ng palusot at hindi sila maniniwala sa kanya. Sigh. Nag-alangan si Cyrus sa loob ng ilang sandali, sinusubukan niyang maghanap ng ibang solusyon. Naisipan niyang tawagan ang number ni Thomas. Pwede niyang pakiusapan si Thomas na mag-invest sa kumpanya at bayaran niya na lamang ito sa susunod. Subalit nagdalawang isip si Cyrus. Isang kilalang gangster ng lungsod ng Santa Cruz City si Thomas. Kaya natural na kilala siya ng lahat. Hindi naman makatuwiran para sa isang gaya niya na magbigay ng investment sa isang cosmetic CB company mula sa kung saan walang maniniwala sa kanya. Sa huli, hindi na lang tinawagan ni Cyrus si Thomas. Nilakasan niya ang kanyang loob saka siya naglakad pabalik sa conference room. Cyrus, nakahanap ka ba ng investor? Kailan siya darating? Sa pagkakataong ito, hinandaen ni Monica ang mga kontrata. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay hintayin na makabalik si Cyrus para malaman ang tungkol sa refund ng shares. Sinulyapan rin ni Margo si Cyrus, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Matapos ang lahat, si Cyrus lang naman talaga ang pag-asa niya ngayon. Sinabi
ng investor na hindi siya makakapunta ngayon dahil may iba siyang inaasikaso. Makakarating pa siya bukas ng umaga, sambit ni Cyrus kay Margot at Monica. May hiya sa kanyang boses. Hindi siya makakarating ngayon. Bukas pa, natigilan si Monica nang marinig niya ang sinabi ni Cyrus. Samantala, napailing lamang si Margot para ipakita ang kanyang pagkadismaya. May kutob na siya sa kanyang puso na ganito ang mangyayari. Isang mahirap na estudyante lamang si Cyrus. Wala siyang pera at wala rin siyang koneksyon. Paano naman siya makakahanap ng isang bibigating investor na pwedeng magbigay ng pera sa kumpanya niya? Totoo ba talagang hindi makakarating ang misteryoso mong investor ngayon o wala talagang investor mula sa simula? Magpakatoto na tayo rito, nagdududa akong nakahanap ka ng isang investor para sa kumpanya ni Margot, ganoon din, hindi mapigil ang tumawa ni James habang nakaupo sa tabi. Tinignan ni Cyrus si James saka siya nagsalita. Kahit hindi makakapunta ang investor ngayon, sigurado akong darating siya bukas ng umaga. Hoy, bata, hindi ako makapaniwalang may lakas ka pa ng loob na mayabang ngayon. Dahan-dahang tumayo si James sa kanya, nilapitan si Cyrus, ayaw mo ba talagang aminin na wala kang nahanap na investor? Tumigil ka na sa pagyayabang, ano ba? Oo nga, Margot, bakit ganyan ang fiancé mo? Wala na nga siyang kakayanan pero may gana pa siyang magyabang. Tignan mo naman ang kalagayan ng kumpanya namin ngayon, hindi ito ang oras para palakihin ang ego mo. Imposibleng makahanap tayo ng iba pa maliban kay Mr. White para mag-invest sa kumpanya ngayon. Kung talagang ang nahanapan tayo ng investor ng batang ito, luluhod ako sa harap niya at tatahol ako na para bang isang aso. Nang isipin ng lahat na hindi nakahanap si Cyrus ng isang investor, nagsimulang magtawanan ang mga nasa loob. Tinitigan nila si Cyrus na para bang siyang payaso. Cyrus, umuwi ka na lang muna, mabigat ang loob ni Margot ngayon kaya pabuulong niyang sinabihan si Cyrus na umalis na. Margot, nakahanap, gustong magpaliwanag ni Cyrus. Tama na. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Sa totoo lang, may kutob ako na hindi ka makakahanap ng investor na pwedeng sumagip sa kumpanya ko kaya hindi naman ako nasorpresa. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kailangan mo pang magsinungaling? Sa tingin mo ba laro lang ito? Sambit ni Margot kay Cyrus sa isang malamig na tono. May inaasikaso pang ibang bagay ang investor na sinasabi ko kaya hindi siya makakapunta. Pagpupumilit ni Cyrus habang nanginginig ang boses. Sa pagkakataong ito, napagtanto na rin ni Cyrus kung gaano kalala ang sitwasyon. Wala na siyang pakialam kung hindi siya papaniwalaan ng ibang nasablob ng conference room pero hindi niya inaakalang dinito rin ang iisipin ni Margot sa kanya. Cyrus, tama na. Ayaw ko nang marinig ang mga palusot mo. Talagang nabigo mo ako. Tinignan ni Margot si Cyrus pagkatapos niya itong pagtaasan ng. Sa loob ng ilang sandali, agad na natahimik ang conference room. Nagulantang ang lahat habang nakatitig kay Margot. Walang nag-aakala na may ganito siyang ugali. Madalas na tahimik lamang si Margot kaya hindi inaasahan ng kahit sino na marunong pala itong magalit. Cyrus, talagang nabigo mo ako. Kahit mahirap ka, maraming magandang bagay sa iyo. Sapat ka na para sa akin. Akala ko magiging maganda ang relasyon natin. Kahit bilang magkakilala pero hindi ko inaakalang gagawin mo ito sa akin. Nagsinungaling ka at ginawa mo akong tanga. Nagpakitang gilas ka sa harap ng shareholders ko pero pinahiya mo lang ako. Natutuwa ka ba sa ginagawa mo? Naglakad si Margot papunta kay Cyrus at sumigaw siya sa isang malamig na boses. Ako, magsasalita na sana si Cyrus. Ikaw, lagi na lang ikaw. Ayaw ko nang magkaroon ng koneksyon sa iyo. Cancel ko na ang engagement natin. Mula sa araw na ito, marami rin naman akong utang na papasanin. Wala namang problema kung idagdag ko na ang utang ng tatay ko. Kahit mapunta pa ako sa kulungan ko, ayaw kong makasama ang isang kagaya mo. Sumigaw si Margot kay Cyrus habang puno ng galit. Gusto nung i-cancel ang engagement natin. Natigilan si Cyrus nang marinig niya ang mga sinabi ni Margot. Oo, gusto kong i-cancel ang engagement natin. Tumango si Margot. Kabanata 138. Kita-kits bukas. Noong una, walang ibang magawa si Margot kung di maging fiancé ni Cyrus upang ayusin ang problema sa company ng kanyang ama.
Kahit na pumayag si Margot na makasama si Cyrus, nangangako na magiging mag-asawa sila sa papel, ang dalawa ay pumayag na magkaroon ng sarili nilang buhay nang hindi nakikialam sa isa't isa. Gayunpaman, hindi kaya ni Margot na kumilos sa ganoong paraan. Imposible para sa isang mabait na babaeng tulad niya na magkaroon ng pekeng asawa at magkaroon ng ibang kasintahan ng patago, kaya nag-iimbestiga si Margot at sinusubukang intindihin si Cyrus ng patago, sinusubukang tanggapin si Cyrus ng marahan. Dahil sa mga investigasyon ni Margot kay Cyrus nitong mga nakaraan, masasabi niya na si Cyrus ay hindi isang masamang tao kahit na siya ay naghihirap. Iyon ang dahilan kung bakit pinatawag ni Margot si Cyrus sa company noong araw na iyon para makumplito na ang kanilang marriage certificate at gawing official ang kanilang kasal. May plano siya na papasukin si Cyrus sa kanyang bahay sa sandaling ikasal na sila ng tuluyan. Kahit na hindi niya agad matatanggap na makasama si Cyrus. Sa isang kama, naisip niya na pwede naman sila magsimula ni Cyrus sa pamamagitan ng pagtulong sa magkaibang kwarto. Pwede nilang kilalanin ang isa't isa simula noon at siguro balang araw ay mahuhulog na lang siya kay Cyrus ng dahan-dahan. Gayunpaman, hindi kailanman inasahan ni Margot na magsasanhi si Cyrus ng gulo, magyayabang na kaya siya noong hanapan ng bagong investors. Hindi maintindihan ni Margot kung bakit magsisinungaling sa kanya ng ganoon si Cyrus. Dahil ba sa ego niya? O sadyang sinungaling lang talaga siya? Gayunpaman, ang impresyon niya kay Cyrus ay nagbago na ngayon, kaya ninais niyang ikansela ang kanilang engagement. Pagkatapos ay hahayaan niyang bumagsak ang kanyang kumpanya at akuan ang mga utang ng kanyang ama. Ngayon, naisip ni Margot na mas gugustuhin niyang akuan ang ganoon karaming utang ng mag-isa kahit makulong pa siya kaysa ang makasama ang taong tulad ni Cyrus buong buhay niya. Nang marinig ang kanyang plano, hindi makapaniwalang tumingin si Cyrus kay Margot. Hindi niya inaasahan na ang insidente na ito ay gagalitan si Margot ng ganito. Sigurado ka bang gusto mong ikansela ang engagement natin? Mahinang tanong ni Cyrus kay Margot. Oo, sigurado na ako ngayon. Talagang binaygo mo ako ngayong araw. Sagot ni Margot sa isang matigas na tono. Nanigas si Cyrus at tumitig lamang kay Margot, walang masabi. Ngayon ay gusto na niya talagang umalis, ang lahat ng nangyari sa kanya ay hindi kapanipaniwala. Ang gusto lang naman niya ay ang tulungan si Margot sa kanyang company. Sa kabila noon, alam ni Cyrus na kung aalis talaga siya ng ganito ngayon, mawawala sa kanya ang mga pamana ni Sebastian. Sa huli ay ayaw ni Cyrus na mawala sa kanya ang lahat na nararapat sa kanya dahil lang sa isang hindi pagkakaintindihan. Bakit mo kinakansela ang engagement natin? Tanong ni Cyrus kay Margot. Nagsinungaling ka sa akin ngayong araw. Hindi ako magpapakasal sa isang sinungaling. Paano kung hindi ako nagsisinungaling sa'yo? Pamimilit ni Cyrus. Hindi mapigilan ni Margot na mabigla sa hindi kapani-paniwalang mga sinasabi ni Cyrus. Pupunta rito bukas ang investor. Kung talagang gusto mong ikansela ang engagement natin, pwede bang maghintay ka muna ng isang araw? Bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan na hindi ako nagsisinungaling. Kung walang darating para mag-invest sa company mo bukas, hindi muna. Kailangang i-cancel ang engagement natin. Ako na mismo ang gagawa noon, hamon ni Cyrus kay Margot nang may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi nagsalita si Margot. Pagkatapos makita ni Cyrus na masyadong tuliro si Margot para magsalita, lumingon siya para tumingin sa mga taong nasa conference room. Kinuha niya ang mga shares withdrawal contracts mula sa mga kamay ni Monica, pagkatapos ay binaba iyon ng malakas sa mesa. Sumigaw siya sa lahat ng nasa conference room sa isang lubos na mayabang na tono, hindi ba't gusto niyong i-withdraw ang shares niyo? Pirmahan niyo na ang kontrata at umalis na kayo rito ngayon mismo. Bata, totoo ngang gusto namin i-withdraw ang shares namin. Pipirmahan namin ang kontrata kung gusto mo, pero sa sandaling mapirmahan namin ang mga kontrata, ano na lang ang gagawin mo sa pera na utang nyo sa min? Sinong magbibigay sa amin ng pera? Tanong ng isang middle-aged na lalaki kay Cyrus. Bukas ng tanghali, pwede kayong bumalik rito para kuhain ang pera. Kung walang pera si Margot para ibigay sa inyo, ako ang magbibigay sa inyo. Sigaw ni Cyrus sa isang malalim na boses. Paano mo ibibigay sa min ang pera? Isa ka lang namang waiter sa isang bar. Saan mo makukuha ang pera?
Hamon ng middle-aged na lalaki. Ang sabi ko ay ibibigay ko sa inyo yun kaya gagawin ko yun, tumigil na kayo sa pag-aaksaya ng oras ko, wala na akong masasabi pang iba sa inyo. Pirmahan nyo na ang kontrata at umalis na rito ngayon mismo, hindi na pinigilan pa ni Cyrus ang mga emosyon sa kanyang puso at pag-alit na sumigaw sa loob ng kwarto. Ang lahat ay tila natakot sa katapangan ni Cyrus at napalingon upang tumingin kay James. Pagkatapos mag-alinlangan ng sandali, pinanlisikan ng mata ni James si Cyrus. Paano kung hindi ka namin mahanap bukas? Huwag kang mag-alala, narito lang ako bukas maghihintay sa inyo. Sabi ni Cyrus. Well, dahil nangako ka, bibigyan ka namin ng pagkakataon. Bukas ng tanghali, lahat kami ay babalik dito, aabangan namin ang perang kailangan namin. Kung hindi mo gagawin ang pinapangako mo, maghintay ka na lang sa demanda namin sa inyo. Tumingin si James kay Cyrus at nangutya. Paano niya pakakawalan ang ganoon kagandang pagkakataon na pahiyain ang kanyang karibal? Sa katunayan, kahit na talagang takasan sila ni Cyrus, mas madi-disappoint lang sa kanya si Margot. Tapos siguro lang ay makakahanap ng kapayapaan si Margot kay James. Mr. White, pipirmahan ba namin ang kontrata na to o hindi? Tanong ng middle-aged na lalaki kay James. Halata namang nalilito na siya ngayon dahil kinulo ni Cyrus ang kanilang plano. Siyempre pipirma tayo, bakit hindi? Hindi mo lang kailangang pirmahan ang kontrata na to, kailangan mo ring tandaan sa kontrata na kung hindi mababayaran ni Margot ang pera na utang niya sayo, ang pera ay kailangang manggaling kay Cyrus. Kailangang maging responsable ni Cyrus sa kanyang mga sinabi ngayong araw, kaya dapat ay mayroon siyang pirma at handprint sa kontrata. Sagot ni James sa isang natutuwang paraan. Pagkatapos maintindihan ng lahat ang gusto ni James na pangisi rin sila at pinulot ang mga kontrata upang pirmahan ang mga iyon. Ang dahilan kung bakit masigasig na pumapayag si James sa kahilingan ni Cyrus ay simple lamang. Alam niya na sa sandaling ang dalawang panig ay pumirma sa kontrata, iyon ay nangangahulugan na kapag walang pumunta sa company ni Margot upang mag-invest bukas, sina Margot at Cyrus ay magkakaroon ng isang malaking utang. Alam na alam ni James ang kasalukuyang pinansyal na sitwasyon ni Margot. Wala siyang kapera-pera. Malamang hindi rin naman magagawa ni Cyrus na maglabas ng ganoon kalaking pera. Kaya ang kailangan na lang niyang gawin para mawala si Cyrus ay ang idmanda siya ng mga shareholders at si Cyrus ay makukulong. Pagkatapos mawala ni Cyrus, ang engagement nila ni Margot ay mawawala at pagkakataon na ni James para ayusin ang puwang na iyon sa puso ni Margot. Isang nagbabalak ng ngisi ang lumitaw sa mukha ni James habang iniisip ang mga iyon. Kalaunan, ang lahat ay pinirma ang kanilang mga pangalan sa kanilang mga kontrata at nagdagdag ng ilang salita na sinabi sa kanila ni James na idagdag. Cyrus, pinirmahan na namin ang kontrata, ikaw naman. Pinato ng middle-aged na lalaki ang kontrata sa mukha ni Cyrus at nangungut siyang nagsalita. Umabot si Cyrus at walang alinlangang pinulot ang kontrata. Cyrus. Pagkatapos makita ni Margot na talagang plano ni Cyrus na pirmahan ang kontrata, napakunot ang kanyang kilay at tinawag ang lalaki, napasulyap si Cyrus kay Margot nang hindi nagsasalita. Kumuha siya ng isang panulat at nagsimulang ilagay ang kanyang pangalan sa papel. Cyrus, alam ba ang mangyayari kapag pipirmahan mo ang kontrata na ito? Alam ni Margot kung ano ang binabalak ni James kaya sinubukan niyang balaan si Cyrus. Siyempre, alam ko ang ibig sabihin nito. Hindi naman ako nag-aalala. Talagang may darating dito bukas para mag-invest sa company mo bago magtanghali. Kung walang darating, ako na ang magka-cancel sa engagement natin at maghahanap ng paraan para bayaran ang perang utang mo. Sumagot si Cyrus sa isang lubos na kalmadong tono at pagkatapos ay nagpatuloy na ilagay ang kanyang pangalan sa mga kontrata. Tumingin si Margot kay Cyrus, lubos na nagtataka. Hindi talaga niya alam kung saan ang gagaling ang tapang ni Cyrus at kung bakit may lakas siya ng loob na ilagay ang kanyang pangalan sa mga kontrata. Mukhang alam naman ni Cyrus na legally binding ang mga kontrata, kaya bakit siya ganito kasigurado? Siya ay isang mahirap na estudyante lamang at isang waiter sa isang bar. Maaari kaya na sinasabi ni Cyrus ang katotohanan. Talaga bang nahanapan niya ako ng isang investor? Isang kakaibang bagay ang biglang isang investor, isang kakaibang bagay ang biglang pumasok sa isip ni Margot.
Sa sandaling iyon tapos nang ilagay ni Cyrus ang kanyang pangalan sa mga kontrata. Napirmahan ko na ang lahat ng mga kontrata. Nilapag ni Cyrus ang mga kontrata sa harap ng middle-aged na lalaki. Pinulot ng lalaki ang mga kontrata, sinuri ang mag-iyon ng maigi, pagkatapos ay lumingon kay James ay sinabi, Mr. White, wala namang problema sa mga kontrata. Ang lahat rito ay malinaw. Sige, kita-kits bukas. Masayang ngiti ni James pagkatapos ay nagsimula ng umalis ng conference room. Pagkatapos panoorin ng lahat si James na umali, mabilis silang nagsitayuan at sumunod sa kanya. Tanging sina Cyrus, Margot, at Monica na lumar ang natira sa conference room.